Pero meron daw na mga argumento na ang tithes daw ay hindi na siya required sa ngayong panahon. Nalilito po ba kayo? Nalilito kayo. Pero hindi po yun tama. Hindi po yun totoo. Na hanggang ngayon po, ang tithes ay sinusunod pa rin natin. Kasi po pag sinasabi daw na pag ina-abolish daw natin yung tithes, which is part ng law, parang sinasabi natin na hindi na natin ina-apply yung mga kasama yung 10 utos, di ba? Kasi nasa Old Testament yun. So, ibig sabihin ba nun, okay lang ba na maging murderer? Okay lang ba na maging sexual immorality? Okay lang ba maging adulterous? Parang ganon. So, hindi po natin winawala yung batas sa panahon ni Moises. Sa katunayan po, sinasabi dito na kinaklaro lang ng ating Panginoon na sinasabi niya mismo sa Matthew 5:17, sabi niya, I do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. So, ang pagdating ng ating Panginoon, kasi nasa panahon na tayo ng New Testament, ay hindi nangangahulugan na wala na yung Old Testament, na hindi na natin sinusunod yung Old Testament. So, sabi nga malinaw na sinasabi ng ating Panginoon na nandito ako para to fulfill, tuparin, yung sinasabi ng mga propesya. So, malinaw po yun. Amen. So, sinasabi naman dito sa Lucas 11:27 hanggang 28, sabi dito, as Jesus was saying these things, habang nagsasalita ang Panginoon, may isang babae na nagsumigaw, no? A woman in the crowd called out, sabi niya, blessed is the mother who gave you birth and nursed you. Sabi niya, mapalad yung babae na nanganak sa iyo at nag-alaga sa iyo. Sabi niya. Pero anong sagot ng Panginoon? Sabi niya, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Although, sabi dito, ang ginamit dito na salita ay word, pero naniniwala ako na kasama dito ang batas na dapat nating i-obey. Amen. Amen. Sinasabi nga doon sa Matthew, di ba, na malinaw na Matthew 22 hanggang chapter 22 verse 21, sabi dito, ibigay ninyo, sabi ng Panginoon, ang para kay Caesar. At ibigay ninyo yung para sa Diyos. Malinaw po yan. So, God loves a cheerful giver. So, siguro konting pasada lang din sa mga napag-usapan, plano, to inform sa atin lahat. Tama ba? Na relate na sa kanila yung about sa natin, plan. Yan. May mga plano tayo na, di ba, gusto din natin na magkaroon tayo ng land and building, no? Kasi hindi naman parang anong tawag dito? Hindi naman masama mangarap, pero matagal na po kasi tayong nangungupahan, di ba? So parang ang laki ng inuupa natin, binabayad natin sa upa natin. So parang napupunta naman sa wala. So may isang nag-suggest na bakit hindi na lang tayo parang rent-to-own. Hindi ko alam kung tama yung term na yan. Di ba? So, inuupahan natin yung isang lugar, the same time, pagdating ng araw, ma-acquire natin yung place. Di ba? Talagang masasabi natin na atin. Di po ba maganda yung ganon? So tayo ba lahat nangangarap na magkaroon yung Jesus Falls Commission Fellowship ng sariling church na masasabi ng atin talaga? Di ba? So yun. So siguro, alam naman natin walang imposible sa Panginoon. No? Pero syempre, maging kasangkapan tayo. Di ba? Tayo mismo magiging
dapat yun ang magiging desire ng heart natin. Di ba? So, prayers at siguro cooperation bawat isa sa atin. So, kaya natin to. Nakayanan na nga natin. Yung ilang taon na pa tayo? Kalahating milyon, mahigit na yun yung bayad natin siguro. Pag, hindi ko lang alam kung tama yung estimate ko. Ay, hindi naman pwedeng ibigay yung yung kay Ina na kay Kiana. Alam ko yun yung parang confidential yung pundo ng church. Tama ba ako? Hindi pwedeng ipakita kasi sa atin lahat yung yung listahan ng mga gastos natin, yung pumapasok at lumalabas na pera, di ba? Pero yun lang. Parang lang yun, paalala sa atin lahat na meron tayong plano na gano'n. No? Kung may magtatanong. Ayun. So, nandyan si Pastor, nandyan si Mama Marina, nandyan si Kan, magpapaliwanag sa atin. Kung may mga katanungan tayo about sa mga finances natin. So, sabi nga ayun, isang paalala lang din muli sa atin sa Matthew 6:24 na no one can serve two masters. Wag po tayong magiging mukhang pera, tama ba? Parang sakit lang sa pandemic, parang pero totoo po yun na minsan nakukol tayo sa kung ano yung hinahawakan natin. So isipin natin sa umagang ito, isang reminder sa atin na ibigay natin yung part na para sa Panginoon, di ba? At alalahanin natin na ang lahat-lahat ng bagay ay nagmumula sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, yun lang po. Let's pray. Tayo yumuko at tayo manalangin. Panginoon, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. At narito, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, buong pusong paghahandog sa inyo. Salamat na may pagkakataon kami pribilehiyo, Panginoon, na makapagbigay para sa inyong gawain. Sa madalangin namin, Panginoon, na kayo po ang magpapalago nito at ikaw po ang siyang mabigyan ng kaluwalhatian sa lahat ng ito. Salamat, Panginoon, sa mga blessings mo sa aming buhay. Salamat sa kakayanan na kami po ay makapagbigay. Lord, muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay nagmumula sa inyo, sa kabutihan mo, sa katapatan mo po sa aming buhay. Masabi namin, Panginoon, na walang meron kami, Panginoon, na hindi nanggagaling sa inyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, karapat-dapat na ipagkaloob, Panginoon, ang narapat para sa inyo. Salamat muli, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen.
namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Sa mga kaloob na ito, Panginoon, nais po namin itong gamitin, nais po namin itong ibigay para lamang po sa kaharian mo, para lamang sa gawain mo, Diyos. Patuloy niyo po saliksikin ang aming mga puso, Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung aming pong tunay na pinapriority, ikaw yung aming Panginoon. Sa pag-aaral at pakikinig po namin ng iyong salita sa umagang ito, dalangin po namin na maunawaan at maisabuhay namin yung inyong pong katuruan. Binubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at tinatanggap namin ang kapahayagan mo sa umagang ito. Po kami sa madalang sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Gawa, chapter 19. Gawa, chapter 19, verse 1 to 7. Hindi ko na po kayo tatanungin kung handa ba kayo sa salita ng Diyos dahil dapat handa tayo. Amen po? Gawa chapter 19 verse 1 to 7. Kung nandiyan na po kayo, tayo po tayo. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ayan. Si Pablo sa Efeso. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. May natagpuan siya roon na ilang alagad at sila'y tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya?" "Hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala," tugon nila. "Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap niyo?" tanong niya. "Bautismo ni Juan," tugon nila. Kaya sinabi ni Pablo, "Binautismohan ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. In verse 7, kumigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpa-bautismo. Pinagpala ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Muli po magandang umaga sa ating lahat. Ang title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga o pag-aaralan natin is yung pagbabalik loob ng 12. Ang pagbabalik loob ng 12. Hindi po ito yung 12 disciples ni Jesus. Ito po yung 12 disciples ni John the Baptist. So, balikan lang natin, review lang tayo kasi nasa huli na po tayo pag-aaral sa conversion in the book of Acts. So, mula po dun sa conversion sa Pentecost, sa mga Samaritano, sa Ethiopian eunuch, si Saulo, naalala niyo yung conversion ni Saulo, si Cornelius, last week. Tapos yung mga sambahayan sa Filipos, sa Atenas at sa Corinto. So, nakita po natin sa mga previous weeks na pinag-aralan po natin, magkakaiba ng pinanggalingan itong mga taong ito. Magkakaiba silang kultura, karanasan, ngunit isa po yung mensahe na nagdala sa kanila sa kaligtasan. Iisa yung gospel na pinangaral sa kanila. Dito po yun. Next po. Si Jesus ay namatay para sa kasalanan. Siya ay muling nabuhay at siya ang Panginoon na nagpagligtas. Yan po yung ipinangaral nila sa mga pinag-aralan po natin last week at sila po ay nagbalik loob sa Panginoon. So ngayon naman po, ngayong umaga, titingnan natin yung meron namang natatanging conversion po sa aklat ng mga gawa. At ito yung conversion ng pagbabalik loob ng 12 alagad ni Juan Bautista. John the Baptist na lang. Kasi hindi naman niya apelyido Bautista. So, John the Baptist. So ito po ay hindi kwento ng paulit-ulit na bautismo. Ito po ay tungkol sa isang mahalagang pagbabalik loob. Mula sa paghahanda ni Juan sa ganap na ebanghelyo ni Kristo at kung paano dapat tumugon ang bawat tao kapag narinig natin ang buong katotohanan ng ebanghelyo. Pamilya naman po ba lahat kayo kay John the Baptist? Kilala niyo siya? John the Baptist. Kahit hindi tayo nagbabasa ng Bible dati, kilala natin siya. Si Juan Bautista. John the Baptist na lang. So, unang point po, makikita natin yung doon sa binasa natin, yung pagdating ni Pablo sa Efeso. Nakita na niya sa verse 22 to 23. Nagsisimula pa lamang si Pablo dun sa kanyang ikatlong missionary journey.
Wait lang kati. Kailangan ko lang yung boses ko. Kati. So habang si Pablo po ay nagsisimula sa kanyang ikatlong missionary journey, muli po siyang bumalik sa Efeso. Ang lugar po na Efeso, yung lungsod po na ito dati ay puno ng relihiyon. Puno ng iba't ibang klaseng filosofiya at mga spiritual activity. So ang mga tao po sa Efeso na Asia Minor ngayon ay punong-puno po ng mga relihiyosong tao. At dito natin makikita yung isang mahalagang katotohanan. Hindi po lahat ng relihiyoso ay regenerated. Hindi po lahat ng relihiyosong tao ay totoong na-convert o nagbalik loob sa Panginoon. At hindi po lahat ng may spiritual background ay tunay na nakilala kay Kristo. Minsan po yung mga taong malapit sa katotohanan, sila pa yung hindi umaabot dun sa katotohanan. At makikita natin sa providence ng Diyos, ninais niya po na magkita si Pablo at itong 12 disipulo ni John the Baptist. So hindi siya aksidente, ito po ay talagang kalooban ng Panginoon. So makikita natin dito, no, maraming tao yung tapat. Maraming tao yung seryoso, sincere sa kanilang relihiyon, sa kanilang pinaniniwalaan, pero hindi talaga sila ligtas. Dahil kulang po yung kapahayagan sa kanila patungkol sa Panginoon Jesucristo. Nabasa nyo kanina, hindi nila kilala yung Holy Spirit. So makikita natin sa tagpong ito kung paanong gagawin ng Diyos, paanong may gagawin ng Diyos upang dalhin ang mga tao mula dun sa preparation tungo sa fulfillment. Pangalawang point po. Ayan, nakilala ni Pablo itong 12 alagad. Sa Gawa chapter 19 verse 1. Sino ba itong 12 alagad na ito? Kagaya po nung sabi natin kanina, sila yung mga tapat na disipulo ni John the Baptist. After po ng book ng Malakay, yung Malakay po yung pinakahuling libro sa Lumang Tipan bago nagbagong tipan. So merong 400 years na pananahimik ang Diyos. Pag sinabing pananahimik ang Diyos, walang kapahayagan mula sa Panginoon. Walang mga propeta, walang mensahe mula sa Diyos sa loob ng 400 taon. Pero meron pong prophecy sa Malakay na merong isang Elias na lalabas, merong isang propeta na maghahanda ng daraanan ng darating na Mesiyas, si Jesus Christ. At si John the Baptist po yun. So si John the Baptist po ang pinaka-last prophet sa New Testament. At siya po ay pinsang buo ni Jesus. Magpinsan sila. Mas matanda lang si John the Baptist ng ilang buwan. So si John the Baptist, bago po nagsimula yung ministeryo ni Jesus dito sa lupa, siya po yung nangangaral. Siya yung nagpipreach patungkol sa pagsisisi na ang mga tao ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Kasama sa kapahayagan niya, merong darating na Mesiyas. Merong darating na Kristo na maglilinis sa lahat ng kasalanan ng buong mundo. So itong si John the Baptist, napakarami niya pong alagad. Napakarami niyang disipulo. Kasi wala pa si Jesus, no? Napakarami niyang tagasunod. At kabilang dito yung yung dalawa sa 12 disipulo ni Jesus. Kung kilala niyo si James at si John, na isa sa mga 12 disciples ni Jesus, kasama po sila, isa sila sa mga faithful disciple ni John the Baptist. Pero nung masaksihan nila yung pagbabaptize kay Jesus ni John the Baptist, na-convince sila, nakita nila may kalapate, yung kalapate bumaba, which is yung Holy Spirit. Tapos merong boses na nagsabi na itong anak na aking kinalulugdan. So, present yung Trinity that moment. At nasaksihan po yun ng maraming disipulo ni John the Baptist. At isa po yun sa dahilan kung bakit ito si James at John ay sumunod kay Jesus. Simula nung mga araw na yun. Pero bukod po dun kay James and John, may mga loyal na nag-stay kay John the Baptist. Yeah. Sabi pa ni John the Baptist niya nung nagpapabautismo si Jesus, hindi siya karapat-dapat man lang magtanggal ng kanyang sintas. Kasi kilala ni John the Baptist kung sino si Jesus. So sa pangangaral po ni Juan Bautista, ni John the Baptist, sa pagdating ng tagapagligtas, marami po yung naging tapat sa kanya hanggang sa pinapatay si John the Baptist.
marami din po nakarinig ng tinatawag na preparatory message. Kasi yun yung heart ng message ni John the Baptist, laging preparatory, paghahanda sa darating na Kristo. Doon po umiikot yung kanyang sermon lagi. So, marami po yung nakarinig doon, marami naging disipulo si John the Baptist, at yung iba ay bumalik sa kanilang mga lugar, which is isa po doon sa Asia Minor o sa Ephesus. At ilan po doon yung 12 disipulo. So sa unang tingin, itong 12 disipulong ito, they are loyal, mga religious sila, may mga pananampalataya sila, at meron silang spiritual commitment. Diba? Hindi nila iniwan si John the Baptist. Pero habang nagtatanong si Pablo, lumabas kung ano yung kulang sa kanila. Tinatawag silang disciples. Ibig sabihin may commitment sila, may pananampalataya, at sumusunod religiously sa teaching ng Panginoon. Pero kung titingnan natin sila ngayon, no, sa panahon natin ngayon, pag may mga ganito tayong taong lamit na pasok sa standard natin, maaari pa natin ipasok sa ministry. No? Pero si Pablo hindi siya na-impress dito sa 12 disipulo. Sabi niya, hindi niya tinanong na, gaano na kayo katagal nananampalataya? Ang tanong ni Pablo, natanggap niyo ba yung Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Na yun din po yung gusto kong itanong sa bawat isa sa atin. Natanggap na po ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo po ay sumampalataya sa Panginoon? So, ang sagot po nila nitong 12, hindi pa namin naririnig yung sino yung Espiritu Santo na yun. So, possible pala na ang isang tao meron siyang religion pero wala po siyang regeneration. Pwede siyang may pananampalataya pero wala siyang new birth o hindi siya pinanganak muli. So, hindi po itong maliit na bagay. Ibig sabihin, yung alam po na itong 12 disciple ay hindi kompleto ang gospel. Kulang. So, ito po yung nakakatakot mga kapatid. Pwede tayong maging churchgoer, Bible listener, moral person, o religiously sincere, pero hindi natin kilala kung sino ba talaga ang Panginoong Kristo. O wala tayong experience sa banal na spirito. Itong 12 disipulo, hindi rebellion yung problema nila. Ang problema sa kanila, incomplete yung kanilang revelation. Incomplete yung kapahayagan sa kanila patungkol sa Panginoon. Di nga nila ata kilala si Jesus. No, faithful sila pero kulang yung kanilang kaalaman patungkol sa Panginoon. At marami sa atin yung ganyan. Lumaki na, tumanda na sa church. Nagkaapo na, nagkaanak na sa church pero wala tayong karanasan sa Panginoon. So, inakala po ni Pablo no, siya ay pumunta doon sa Efeso na itong mga taong ito, itong disipulo, since tawag sa kanila is disipulo, akala niya mga Christian believers na sila. Kaya nais niya silang i-encourage. Pero nung nalaman niya na incomplete yung kanilang knowledge sa gospel, dito na po nagsimulang kumilos ang banal na spirito sa kanila. So, itong 12 na nanatili sila doon sa pre-Pentecost understanding. Followers sila ni John the Baptist pero hindi sila fully disciples ni Jesus. So tingnan natin saan ba nanggaling yung bautismo ni Juan. Bakit nagbabaptize si John the Baptist? So ang baptism po ay hindi inimbento ni John. Meron po itong malalim na ugat sa lumang tipan. Sa Exodus chapter 30 verse 18 to 21, bago yung mga pari naghahandog sa Panginoon, bago sila lumapit sa Panginoon, meron silang ceremonial washing. Maghuhugas sila ng kamay. Tapos sa Leviticus 14, tsaka 15 chapter, meron sila dong ceremonial washing din na nililinis nila yung kanilang karumihan. Parang ganun din sa Exodus. Leviticus 16, ito yung whole body washing. Naliligo sila dito. So ang symbolism po ito po ay sinusumisimbolo sa purification bago sila lumapit sa presensya ng Diyos. At dyan nagsimula yung word na baptizo na Griego na nangangahulog ang paglubog o paghuhugas para sa paglilinis. Meron din baptism yung Israel sa Red Sea. So 1 Corinthians 10, 1 to 2, hindi ko na nilagay. Sabi po doon, they are baptized into Moses. Hindi siya literal na baptism, pero nung dumaan sila doon sa tubig, sa dagat na pula, at lumabas sila bilang bagong bayan. So nagkaroon ng bagong identity ang Israel.
Mabasa niyo po yan sa 1 Corinto 10, verse 1 to 2. And then sa panahon po ng bagong tipan, ito yung tinatawag nilang mikveh o Jewish proselyte baptism. Ito na po yung nagbabaptize si John the Baptist. Nilulubog niya, ine-immerse niya yung tao. Proselyte. Yeah. Proselyte pala, no? Jewish proselyte baptism o mikveh, kanilang lengguwahe. So, pati yung mga Gentiles po ay kanilang binabaptize. Kahit ibang lahi is binabautismohan na. Dati mga pari lang, no? Mga Hudyo lang. Pero dito sa ministry ni John the Baptist, pati mga ibang lahi kanilang binabautismohan. Kasi yung kanyang pagbabautismo ay tungkol sa pagsisisi, paghahanda, preparation. Para bang sinasabi ni John the Baptist na hindi sapat na kayo ay mga anak ni Abraham, kayo mga Hudyo. Kailangan nyo ng pagsisisi. Kaya maging yung mga Hudyo ay kanyang binabautismo. So ang bautismo po ni John the Baptist ay isang paghahanda lamang. Sa Acts chapter 19 verse 4 na binasa natin kanina, sabi ni Pablo doon, John baptized with a baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come. Ayun. So yung kanyang baptism ni John the Baptist ay preparatory. Ito po ay bridge o tulay mula dun sa Old Covenant papunta kay Jesus Christ. So hindi pa siya considered as Christian sacrament. For illustration po, kapag ka isang lalaki nag-propose siya dun sa babae, nag-propose pa lang, matatawag na po ba natin sila mag-asawa? Di pa, no? Pwedeng di matuloy, no? Pero once na sila ay kinasal, dun lang po sila consider na mag-asawa. Ganun din po yung gusto kong illustration din po ng baptism ni John the Baptist. Yung baptism ni John the Baptist ay parang proposal lang, preparation. And then nagkaroon ng fulfillment doon kay Jesus Christ. So baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi po nagbabaptize si Jesus hindi po siya nagbabaptize. Yung mga alagad niya po ang nagbabautismo. Pero binabautismoan nila yung mga believer that time sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So yun po yun. Yung baptism sa pangalan ni Jesus Christ. So, yung baptism muli ni John the Baptist, nagsimula siya bago yung kamatayan ni Jesus Christ, bago yung Pentecost, bago yung Great Commission. Kaya may kita natin, balik tayo dun sa 12, yung kanilang kalagayan. Kulang kanilang bautismo. Kulang yung kanilang kaalaman. O, hindi mali yung paraan nila, pero may kulang. May kulang talaga. Hindi pa nila alam yung full gospel. Limitado yung kanilang knowledge. Kaya ang ginawa ni Pablo, pangatlong point po nung ginawa ni Pablo sa kanila, bininyagan sila kay Kristo. Binaptize sila in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, maganda yung ginawa ni Pablo, no? Hindi niya sila kinondena, no? Hindi niya kinondemo, hindi niya pinahiya, hindi niya sinabi na mali pala kayo kay John the Baptist pala kayo na na-baptize, kulang kayo. Bulaan kayo. No, hindi niya ginawa ni Pablo yon. Hindi siya nag-name drop. No? Hindi siya nag-false teacher. Hindi siya nag-ganon-ganon. No? Kundi ang ginawa niya yung tunay na mangangaral. Yun dapat ginagawa ng isang mangangaral. Pinangaral niya kung sino itong si Jesus Christ. Pinaliwanag niya. No, dinala ni Pablo, dinala ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni Pablo, itong 12 disipulo, mula dun sa preparation, papunta sa fulfillment. At nung marinig nila yung Ebanghelyo, narinig nila yung ginawa ng Panginoong Yesus sa kanila, no? Agad silang tumugon. Kagaya ng sabi natin kanina, yung baptism ni John, pansamantala lamang po yun. Simbolo o preparatory lang. At gayon lamang sila na-baptize sa Panginoong Jesucristo. Tapos pagkatapos silang mabautismuhan, nagbigay ang Diyos ng mga visible signs sa pamamagitan ng apostolic gifts. Nag-impart si Apostol Pablo ng gift ng Banal na Espiritu. Hindi po galing ito kay Pablo, pero may kakayahan ng mga apostol dati ito impart gifts sa mga nabautismuhan. Pero ito po ay pagkilos pa rin ng Banal na Espiritu, siya lang yung nag-activate sa pamamagitan ng mga apostol.
So after nun, di ba, pinatungan ni Pablo ng kamay, tapos sila ay nagsalita sa iba't ibang lengguwahe. Nakita natin sa binasa natin kanina, bumaba yung Espiritu Santo sa kanila. And that time, doon po nagkaroon ng transitional moment, itong 12 disipulo ni Juan. At sila ay naging totoong mga Kristiyano na. So ang tanong po dito, kailan kailangan ang muling bautismo? Kailangan po uling bautismo. Sino na po dito yung nabaptize na? Ayan, marami. Saan po? Kasi po yung baptize? Sa pangalan ni Jesus Gos? Ayan. Ayan po. So, pag-aaralan natin. Kailan kailangan ng muling bautismo? Kung titingnan natin yung obserbasyon natin doon sa 12 alagad, itong mga 12 ito, nabautismo na sila pero hindi Christian baptism. Hindi po mali yung kanilang immersion o repentance. Kulang pa. Kulang lang. Kasi hindi siya baptism to Christ. At makikita din po natin yung visa ng bautismo. May slide po. Ayan o. Pakalawa po. Yung visa po ng bautismo ay nasa Diyos at hindi sa tao. So hindi siya nakasalalay sa perfection ng tao. Kahit ikaw ay bata pa lang na bautismuhan na, kulang pa yung pagkakaunawa mo noon o immature ka pa sa faith, pwedeng maging valid yung baptism mo dahil ang Diyos po yung kumikilos sa sacrament. Hindi po yung level ng understanding natin. Muli po ang baptism ay kung may marinig yung mga katuruan na hindi ka maliligtas pag di ka na-baptize, hindi po. Baptism is a sign and seal of God's covenant grace. Sign po siya and seal. Part siya ng pagiging Kristiyano natin. Kasi kagaya ni Jesus Christ, pinaptize siya kahit wala siyang kasalanan. Pero as part of His obedient, pagsunod sa Panginoon, nagpabaptize siya. So sa atin din po, kung may pagkakataon man na mababaptize tayo, why not, di ba? Pwede naman po tayo magpa-baptize. Pero ang baptism po ay hindi gumagana dahil perfect yung binaptize o yung tao, kundi dahil faithful ang Diyos. So in the end, ang Panginoon pa rin po yung kumikilos. So kailan hindi kailangan na rebaptism? Kailan hindi kailangan? May mga verses po dyan, sabi ng Ephesians chapter 4 to 5, one Lord, one faith, one baptism. So, isang Diyos, isang pananampalataya, at isang bautismo lamang. Hindi na siya dapat inuulit. Hindi yung nabautismohan ka, tapos lalong sumama yung ugali mo, so nagpabautismo ka ulit, sumama pa din, nabautismo hanggang sa bumalik. Hindi po. Isang beses lang po tayo dapat na mabautismohan. At sabi sa 1 John 1:9, ano yung dapat laging nagpapatuloy sa atin? Hindi po baptism, kundi pagsisisi at pananampalataya. Patuloy po tayong nililinis hindi sa baptism, patuloy tayong nililinis ng Panginoon sa patuloy na pagsisisi at pananampalataya. Kagaya nga lang ng katabi ni Jesus doon sa krus. Tatanong sila kung bakit hindi daw siya nabautismuhan, bakit siya naligtas. Nakapako na nga, wala siyang pagkakataon para bautismuhan pa, no? Alangan bumaba sila ni Jesus doon. Sige, bautismuhan muna kita para maligtas ka. Hindi po. Nasa grasya pa rin po ng Panginoon ang lahat. Pero kung muli po, kung may pagkakataon na mababaptize tayo, magpabautismo po tayo. Ito po ay paraan o isa sa katunayan ng ating pagsunod sa Panginoon. So, ang pinakamahalagang aral po na makikita natin dito sa pinag-aralan natin is yung pagtugon sa Ebanghelyo. Yung tanong po ay hindi kung nabautismohan ka na. Ang tanong po sa atin dapat ay kung tumugon ka na ba sa Ebanghelyo. Tumugon ka na ba sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo? May pagsunod ka na ba? Itong 12 ito, they are sincere, committed, religious. Pero hindi nila kilala si Jesus. Kulang. At nung marinig nila kung sino ito si Jesus, hindi sila nakipagtalo, hindi sila nag-delay o nag-excuse. Anong ginawa nila? Sumunod sila. God. Nais ko po kayong tanungin mga kapatid.
Nakita na po ba natin yung ating mga sarili na wala tayong pag-asa apart from Christ? Na kung wala ang Panginoong Jesucristo, wala po tayong magagawa. Tayo po ba ay nagtitiwala sa Panginoong Hesus lamang po? Ang mensahe po ng Biblia ay hindi lang para sa self-improvement. Although nakakatulong po ito para tayo ay magbago. Pero hindi lang po ito tungkol sa pagiging mas mabuting tao. Ang mensahe po ng Biblia ay patungkol sa pagsuko ng ating buhay sa nagawang tapos ni Kristo. Ang mensahe ng Biblia po ay tungkol sa pagsuko ng ating mga buhay sa nagawa tapos ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga dito, Christ lived the life you failed to live. Pinamuhay ng Panginoon yung buhay na hindi natin na sa buhay o we failed to live. Christ died the death you deserve. Namatay ang Panginoong Jesucristo sa kamatayan na dapat tayo. And Christ rose to give you new life. Di na natiling patay ang Panginoon, siya po ay nabuhay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Anong tamang tugon natin dito sa mensaheng ito? Tatlo lamang po. Repentance, pagsisisi, faith, pananampalataya, and pangatlo, surrender, pagsuko. Pwede po tayong sanay sa Christian language. Pwede tayong sanay sa gawain ng Panginoon. Pwede kang may ministry sa church. Pero pwede rin po na hindi surrendered yung puso mo kay Kristo kahit ginagawa mo yung mga bagay na yun. Pwedeng sumusunod ka sa tradition pero hindi ka pa talaga na born again. Pwede pong mangyari yun. Pwedeng relihiyoso ka pero wala ka talagang relasyon sa Panginoon. Kapag tayo po ay nag-iisa, kapag wala tayong nakikita, kapag tahimik yung konsensya natin, at tinanong natin yung sarili natin, ano yung pag-asa mo sa harap ng Panginoon? Pag ikaw ay haharap sa Panginoon, ano yung pag-asa mo? Nais ko pong isipin natin yan. No? Kahit ngayon, isipin po natin, ano nga bang pag-asa ko ngayon pag ako yung humarap sa Panginoon? Kung ang sagot po ninyo ay maayos naman ako mabait naman ako, naglilingkod naman ako, active ako sa church. Kung yun po yung sagot natin kapag tayo humarap sa Panginoon, hindi po ebanghelyo yung pinakahawakan natin. Dahil ang tunay na Kristiyano po, iisa lang ang sinasabi. Wala akong maiaalay kundi si Kristo lamang. Ako'y naging karapat-dapat sa pamamagitan lamang ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, yung problema po ng maraming tao o maraming Kristiyano ay hindi kakulangan ng relihiyon. Sobrang dami pa nga. Ang kakulangan po sa mga tao ngayon ay kakulangan sa pagsuko. Tunay na pagsuko. Sabi nga nung isang puso nakita ko, kung ako ay magtuturo ng 500 estudyante patungkol sa Bible, merong 500 relihiyon na uusbong. So, hindi kakulangan ng relihiyon ang problema, kundi kakulangan ng mga Kristiyanong may tunay na pagsuko. So, hindi knowledge ang nagliligtas, hindi baptism alone, at hindi ministry involvement. Ang nagliligtas ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Nung narinig nung 12 itong patungkol sa Jesus na to, sa Jesus Christ na pinahayag ni Pablo, hindi sila naghintay na na sige, pag-isipan muna namin. Sige, pag-aaralan namin kung sino yung Jesus Christ. Hindi po. Hindi sila nag-excuse. Agad sila ang tumugon. Bakit? Dahil kapag nakita na natin ang tunay na Kristo, kapag naranasan natin ang tunay na Kristo, wala na po tayong gustong balikan pa. Hindi na natin gusto bumalik sa dating buhay natin once na naranasan natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon pong umaga, inaanyayahan tayo ng Panginoon sa isang katotohanan. Kung alam mo na ngayon, religion lang yung meron ka, effort lang yung sandigan mo, pero hindi ka pa talaga tunay na sumuko sa Panginoon, huwag po natin patigasin yung ating mga puso. Kagaya po ng 12, baka kagaya tayo nila. Faithful, pero incomplete pa. Hindi po tayo iniligtas ni Jesus para ayusin lamang yung buhay natin. Iniligtas po tayo ng Panginoon para tayo ay mamatay sa dating tayo at mabuhay para sa Kanya. So ano yung tatlo na yun?
Repentance, faith, and surrender. So lumapit po tayo sa Panginoong Jesucristo ngayong umaga at hindi sa ating sariling gawa, hindi sa ating kabutihan, hindi sa ating sariling katuwiran. Lumapit tayo bilang mga makasalanan sa harap ng Panginoon na walang maipagmamalaki. Sabihin natin sa Panginoon na hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko. Ikaw lamang po ang pag-asa ko. At para naman po sa mga tunay na mananampalataya, huwag po tayong mabuhay sa alaala ng conversion natin. Mamuhay tayo araw-araw ng may pagsisisi at pananampalataya. Ang Ebanghelyo po na nagligtas sa atin, yun din po ang bumabago sa atin araw-araw. So kayong araw po ang araw ng pagtugon, ngayon ang araw ng pagsuko, at ngayon ang araw para tayo po ay lumapit sa Panginoong Jesucristo. At magsimulang sumunod, mabuhay na may pagsunod sa Panginoon. Kahit po lahat ay lungkot, manalangin. Panginoon, buksan niyo po ang mga mata na hindi pa nakakita. Palambutin niyo po ang mga puso, Lord God, na matigas pa rin hanggang ngayon, O God, na hindi kumikilala sa iyo, Diyos. So umagang ito, Panginoon, kaharap po namin kayo, kaharap namin ang presensya ng Banal na Espiritu, at inaamin po namin sa aming sarili, O Diyos, na hindi sapat yung aming katuwiran, hindi sapat yung aming kalakasan, yung aming kabutihan, yung aming mga nagawa, kahit dito pa sa church, O God. Yung pagiging mabuti naming tao, yung pagtulong namin, lahat pong yun ay hindi sapat. Maging ang aming bautismo ay hindi sapat para maligtas kami, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon Jesus, ang kailangan namin sa buhay namin. Kaya dalangin ko po na tulungan mo po kami, O Diyos, na mabuhay na may pagsuko sa iyo lamang, Panginoon. Tulungan mo kami sa araw-araw ng buhay namin. Mamuhay kami na may pagsisisi, may pananampalataya, may kabanalan, O Diyos, sa harap mo. Na sa ganun, Panginoon, hindi po namin madaya yung aming mga sarili. Nakakala namin niligtas na kami, pero hindi pa pala. Dahil hindi pa namin kayo lubusang kilala. Bigyan mo po kami, Lord God, ng karunungan, ng kalakasan, maunawaan ang iyong salita. Magkaroon kami ng time para aralin, Panginoon, kilalanin ka pa, Panginoon, manalangin sa bawat araw, lumuhod, O Diyos, at makita mo lagi na tumatawag sa iyo na tapat, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoong Jesucristo, ang kailangan namin sa aming mga buhay at maging yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Kaya dalangin ko po sa buhay ng bawat isa sa amin na simula sa araw na ito, kami po ay iyong pagharian, Panginoon. Kami po ay susunod, kami po ay maglilingkod, Panginoon, sa ilalim lamang po ng iyong kagandahang loob. Sa inyo po ang lahat ng pagpapala, sa inyo po ang lahat ng kapurihan, at ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. So ito po yung ating katanungan sa ating discussion group. Sa paanong paraan pwedeng maging malapit ang isang tao kay Jesus pero hindi pa talaga siya tunay na surrender? Tapos may follow-up question, isa ka ba doon? Sige. At anong kaibahan ng alam mo si Jesus at nagtitiwala ka kay Jesus? Anong pinagkaiba nun? Alam mo kung sino si Jesus at anong kaibahan nito sa nagtitiwala ka pa kay Jesus? At paano mo masasabi na ang isang tao ay tunay na tumugon sa Ebanghelyo? So punta po tayo sa mga groupings natin, pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon.